Hello, good morning kuya and good morning sa mga viewers. Ang tanong ko lang po about dun po sa lupa ng lolo ko at ng pinsan ko. Bali po, may pinatira po ang lolo ko sa lupa nila. For the meantime po yun. Tapos, 2 years na pong namatay ang lolo ko. So, yung pinatira po nila, nandun pa rin po, nakatira pa rin po doon. Tapos yung pinsan ko, bali, tinanong po sila na kailan sila lilipat. Kasi wala pong titulo po yung pinatira po doon. And then, nung tinanong po ng pinsan ko, doon na daw po sila pinatira ng lolo namin. Tapos po, hanggang sa nagtayo na po sila ng mismong sariling bahay yung pinatira ng lolo namin. So ano po kaya dapat namin gawin para doon po? Kasi ayaw na po nilang umalis po doon sa mismong lupa po eh. Okay, Sam, nandito po yung aming magaling at eksperto sa batas, si Attorney Reg. Oo, Sam, unang-unang kailangan mong gawin, no, ay kailangan yung padala niyan ng demand letter na umalis na yung mga nakatira doon for the meantime. Kasi yung pagpapatira po sa kanila ay isang lamang, mere tolerance lamang yan kung hindi naman nagbabayad ng renta, no. Kung nagbabayad naman ng renta, ay kailangan tingnan yung kontrata nila kung kailan ba mag-i-end yung contract of lease nila. Kung walang specific na nakalagay doon, kung monthly ang pagbabayad nila, then monthly rin sila pwedeng paalisin doon kasi parang natatapos yung kanilang kontrata monthly. Kung wala yung lahat ng yun, kung walang mga kontrata, walang usapan ng pagbabayad na renta, makikitira lang sila doon, then anytime na gustong palayasin sila nung mga may-ari na ng lupa, pwede na silang palayasin. Ngayon, tanong mo, Sam, sino ba yung may-ari ng lupa na yun? Dahil namatay na yung lolo mo, nakalagay sa ating Kodigo Sibil na ang may-ari na noon at the time of death nung lolo mo, yung huling hininga ng lolo mo, kahit walang kasulatan dyan, ang may-ari na yung mga anak niya at saka yung asawa niya kung buhay pa yung lola mo. So, sila na ngayon yung pwedeng magpaalis dun sa mga nakatira doon. Kahit wala pang titulo na nakalagay dun sa pangalan ng mga anak ng lolo mo, no, or sa mga titsahin mo, tsaka tsuhin, tsaka sa tatay mo. So, ganun yun. Pero syempre, mas maganda kung mailagay na sa pangalan nila yung lupain na yon. Pero for the meantime na wala pa, sila pa yung hati-hati doon for the meantime. So yun yung kailangan gawin ng lahat ng mga magkakapatid tsaka ng lahat ng mga tagapagmana. Sulatan yung mga nakatira doon na umalis na sila within 5 days or 10 days. Bigyan nyo naman sila ng konting panahon para makapag-impake. At kung ayaw nila umalis, Sam, doon natin kailangan silang isampa na yung kaso. So kung kapitbahay, kung nakatira kayo sa parehong parehong barangay o kahit na magkaibang barangay pero parehong syudad, kailangan yung dumaan muna sa barangay conciliation. So doon ka magsasampa muna ng kaso sa barangay para tingnan nyo kung masasettle amicably yung pagpapaalis sa kanila. Kung hindi naman kayo magkabarangay o hindi rin kayo sa same barangay, magkahiwalay na barangay pero same city, then pwede ka na dumiretso sa korte ng Regional Trial Court kung nasaan yung lupa na yon. So magsasampa ka doon ng petition for eviction para matanggal na sila doon. At yung korte na yung magde-decide ngayon at magpapautos sa kanila kung dapat ba silang manatili doon o hindi. At depensahan na lang nila yung claim nila doon sa possession ng lupa na yon. Okay ba, Sam?